Nagpalit ng taas presyo sa tinapay ang isang grupo ng mga panadero. Talo raw kasi sila dahil sa nagmamahal na mga sangkap. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Hindi lang daw nagmahal ang pandesal sa suking panaderya na binibilhan ni Eduardo. Dating dos lang, naging 253 at lumiit pa. Pero lalo naman ang pagpait ng presyo ng iba pang pangmeryendang tinapay at panghimagas. Yung tig 9 po dati 7 yon. Tapos yung tig sa ice 5 lang din. Tumaas po ang presyo ng itlog, tumaas ang presyo ng butter. Kapag linagyan natin ng itlog, medyo maapektuhan ang presyo nito. Umakyat na sa mahigit 9 piso ang medium size na itlog. Nagmahal na rin ang ibang gastos sa mga bakery gaya ng renta, kuryente at tubig. Bukod sa tinapay, maaari rin tumaas ang presyo ng mga cake gaya sa bakery na ito. Kasi hindi kami nagbabawas ng ingredients at saka hindi din kami nagbabawas ng size. Gets naman daw ng grupo ng mga bakery ang dagdag gastos pero panawagan pa rin ito. Huwag natin galawin ang presyo ng Pinoy Tasted, Pinoy Pandesal. Panatiliin po natin ito sa laki ng operating expenses namin na talagang apektado. Ang grupong Phil Baking naman o samahan ng mga commercial bakers sa bansa, humihirit na rin ang taas presyo sa DTI. Yung other expenses like yung fuel, parang taas din po. Ang asukal, mataas pa rin from the previous months and previous years. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DTI pero wala pa silang tugon. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Nagsisimula na ang APEC Economic Leaders Summit sa Amerika kung saan dumadalo si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa San Francisco, California, may ulat on the spot si Maris Umadi. Maris! Connie, JP, pasado alas 6:30 na ng gabi ngayon dito sa San Francisco, sa California. At sa mga sandaling ito ay ginaganap na ang welcome reception para sa mga leader na dumalo sa 30th Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting at kabilang nga dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa buong maghapon naman ay naging puno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan ibinida niya ang kahandaan ng ating bansa na maging pangunahing investment hub sa buong mundo, no? At sa buong Asia. At kabilang na rin dito ang kanyang pagsusulong sa Maharlika Investment Fund sa harap ng international business community. The Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. A wealth of opportunity awaits you in the Philippines, and we are ready to explore new horizons with your investments in the coming years. Welcome to the Philippines. Yan ang pagbibida ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga investor at economic manager mula sa 21 miyembrong bansa ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Isinulong din ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund sa international business community bilang kauna-unahang sovereign fund ng Pilipinas. Aniya, inaasahan na ang operationalization nito matapos niyang aprubahan ang bagong implementing rules and regulations. Sa ngayon may tinukoy ng 80 potensyal na infrastructure projects na popondohan ng Maharlika. It will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flagship. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. Binibigyang prioridad din daw ng pamahalaan ang 197 na infrastructure flagship projects na nagkakahalaga ng $155 billion. Layo nitong pagbutihin ang digital connectivity, tubig, agrikultura, kalusugan, transportasyon at enerhiya. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang paglago ng ating GDP at pagbaba ng inflation rate na aniya ay patuloy na pabababain at gagawing stable ang mga presyo ng pangunahing produkto. Bago nito ay nagsalita muna si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit at kabilang sa mga binanggit niya rito ang mga natutunan niya mula sa COVID-19 pandemic. What this ensuing recovery period should teach us is how to address the cracks and lacks in our policies and systems and what the challenges of today, including food, energy, security, digital and green transformation, and certainly climate change, climate action. Ilang world leaders pa ang makakapulong ng Pangulo gaya na ng US Vice President Kamala Harris at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Dependable, accessible, and affordable energy. The nuances
in our push are also... Yes, JP at Connie, kanina rin ay sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalagda sa ilang mga kasunduan sa pagitan ng ilang mga kumpanya ng Pilipinas at ng Amerika. Kabilang dito o kaugnay ito sa mga investment sa sektor ng kuryente, internet, pati na rin sa healthcare. At may kasunduan din ang DOST sa isang kumpanya para sa paggamit ng artificial intelligence sa weather forecasting. So yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa San Francisco sa California. Balik sa inyo, JP at Connie. Naku, napakahalagang mga pagtitipon yan. Maraming salamat, Maris Umali. Ito na po ang mabilisang balita. Inararo ng isang bus ang isang barrier o ilang barrier sa bahagi ng EDSA Kamuning flyover kanina pong madaling araw. Sakay po nito ang driver at pahinante na susundo sana ng mga empleyado. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang unahan ng bus. Tumagas at kumalat din po ang langis nito. Kinailangan pang gamitan ng forklift para maiangat ang bus at maalis ang mga pumailalim na barrier. Bumigat tuloy ang trapiko sa southbound lane ng EDSA. Sa Pasig, sumemplang ang isang motorsiklo matapos madikit sa isang trailer truck sa bahagi naman ng Marcos Highway. Kumalso pa ang paa ng rider sa gulong ng truck. Nakahinto agad ang truck at hindi nagulungan ang paa ng rider. Agad silang nalapatan ng Pangunang Lunas. Inimbestigahan na ng Pasig Traffic Bureau ang insidente. Mga kapuso, pinerwisyo ng masamang panahon ng ilang lugar sa Luzon. Balitang hatid ni James Agustin. Nagmistulang ilog ang kalsadang yan sa bayan ng Dilasag sa Aurora. Nagdulot kasi ng bahang pag-uulan doon. Ang mga estudyanteng papasok sa paaralan, kinailangan buhatin para hindi mabasa. Ayon sa kanila, madalas umapaw ang tubig tuwing umuulan sa lugar. Sa Lipa, Batangas, halos zero visibility na sa isang highway dahil sa malakas na pag-ulan. Pahirapan tuloy sa mga commuter ang makasakay. Bumagal din ang daloy ng trapiko. Binahari ng bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Dahil kasi sa walang tigil na pag-uulan, umapaw ang tubig sa ilog. Lubog ang ilang sakahan. Ang ibang bahay naman pinasok na ng tubig. Nakaranas din ng pagbaha sa Tagawayan, Quezon. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ang nagdulot ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wait lang. Mga kapuso, hindi lang Southern Luzon ang apektado ng shear line o ang pagsasalubong ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Ayon sa Pag-asa, nagdadala rin ngayon ng masamang panahon ang shear line sa Eastern Visayas. Katunayan, nakataas ang rainfall advisory sa Biliran, Eastern Samar, Samar, Leyte at Southern Leyte. Tatagal ang nasabing babala hanggang alas 12 ngayong tanghali. Sa mga susunod pang oras, uulanin ang iba pang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. Asahan din ng ulan sa ilang panig ng Northern Luzon, kasama dyan ng Aurora at Southern Luzon, base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng pagbaha o kaya naman ay landslide. Mababa naman ang chance ng ulan dito sa Metro Manila. Bukod sa shear line, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng Luzon ang hanging amihan. Dahil dyan, maalon at delikado sa maliliit at sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Norte, Cagayan Valley Region, Aurora at sa ilang baybayin ng Quezon, Bicol Region, Samar Island at Surigao del Norte. Ngayong araw, nakapagtala ang Pag-asa ng minimum temperature na 16.4 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio, 19.5 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 20.8 degrees Celsius ang naitala namang minimum temperature sa Tanay, Rizal, 21.6 degrees Celsius sa Basco, Batanes, habang 23.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Wala pa ring epekto sa lagay ng ating panahon ng binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean o nasa layong 1,220 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa loob ng 14 o 8 oras, mababa ang tsansa ng nasabing low pressure area na maging bagyo. Pero patuloy raw itong monitor ng Pag-asa, maging ang posibilidad na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility.
Inamin ng pulis na primary suspect sa pagkawala ng beauty pageant candidate na si Catherine Camilon na may relasyon sila ng beauty queen. Sa pagharap ni Police Major Alan De Castro kina PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at CIDG Director Romeo Caramat, doon niya inamin ang relasyon. Pero tikom ang kanyang bibig ng tanungin tungkol sa pagkawala ni Camilon. Nasampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro, kanyang driver at bodyguard na si Jeffrey Magpantay at 2 iba pa kaugnay sa nangyari. Hamon ngayon sa CIDG na mahanap si Camilon na 1 buwan nang nawawala. Good job! Ang ilang atletang Pinoy sa 10th SICC Marigold Jumbo Doubles Tournament 2023 sa Singapore. Ang napalanunan nila, 4 na medalya, Connie. Gintong medalya po yan, ha? Gintong medalya ang nakuha ni na Christopher Buraga at Jonathan Reyes mula po sa junior category. Silver medal naman ang kina Aisa Dalida at David Pelino sa laban nila sa mixed category. Bronze medal naman ang nakuha ni na Christopher Buraga at Jamaica Arribado sa mixed category. At na Robert Garcia at David Pelino sa open category. Good job po sa inyo. Congratulations! Yay! Sa Camarines Norte naman, may pinatay dahil daw sa pagkakalat ng chismis. Balitang hatid ni James Agustin. Nang dahil sa umano'y chismis, patay sa pananagang isang babae sa barangay Exiban, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang biktima na si Alma Espalmado at ang suspect na si alias Naldo. Ayon sa investigasyon, nag-ugat ang pagtatalo ng dalawa sa pagpapakalat umano ng biktima ng chismis online laban sa suspect. Tumakas ang suspect ng kalaunan ay nahuli ng mga otoridad. Walang pahayag ang suspect. Hinold up ang isang babae sa Talisay, Cebu. Nahuli kam sa CCTV ang pangaagaw ng isang lalaki sa sling bag ng babae. Natumba ang babae at pinagtatadyakan ng salarin. Nakakaladkad ang babae hanggang sa bumitaw siya sa bag. Umangkas ang lalaki sa motorsiklo at tumakas sila ng kasabwat niyang rider. Sinubukan pa ng babae na habulin ng salarin. Tinangay ng mga salarin ang nasa 7,000 pisong halaga ng pera, cellphone at mga ID. Ayon sa Talisay Police, may person of interest na sila kaugnay sa krimen. Patuloy ang investigasyon. Sa Agonoy, Bulacan, patay ang isang lalaki matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa barangay Santo Rosario. Kinilala siyang si Noel Ebon, 58 taong gulang, na bedridden o hindi na nakakatayo matapos ma-stroke. Ayon sa kanyang kapatid na si Jonar, iniwan niya si Noel para bumili ng ulam. Pagbalik niya, nasusunog na raw ang kanilang bahay. Mahigit 1 oras bago naapula ito. Patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatunayan ng isa pong babae sa Kapalong, Davao del Norte na love knows no boundaries. Ang kanila kasing pag-iisang dibdib ginawa sa mismong burol ng kanyang groom. Yan po ang pangakong tinupad ni Aiza Ayala sa nobyo niyang si Mardy Perdez. Sa gitna ng kasal, hawak niya ang kwintas na isa sa alaala ng kanilang pagsasama. Kwento ni Aiza, pareho silang galing sa long-term relationship at may sari-sari ng anak. 8 buwan silang magkasintahan bago na isipang magpakasal. Pero nadiskubre nilang may sakit pala sa baga si Mardy at pumanaw noong November 1. Maikli man ang pinagsamahan nila ay mananatili raw buhay para kay Aiza ang kanilang pagmamahalan. Sa iba pang balita, ipinatawag ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po ito sa reklamong grave threat na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Matatandaan na pinagbantaan noon ni Duterte si Castro sa isang TV program. Nalagay raw umano sa alanganin ang buhay ni Castro dahil sa mga pahayag ni Duterte. Sa inilabas na supina, pinahaharap sina Duterte at Castro sa piskalya sa December 4 at 11. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunan ang panig o pahayag ng kampo ni Duterte. Kauna-unahang supina niya ito at kauna-unahang kaso niya ito after na siya ay mag-step down. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao. Sinagot ng bagong appoint na presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation ang mga aligasyon kaugnay ng pagkakatalaga sa kanya sa pwesto. Sabi niya wala nang nakapending na kaso laban sa kanya at hindi rin daw totoong binago ang requirements para mag-qualify siya sa pwesto. Balitang hatid ni Ivan Mayrina.
Rafael D. Consing Jr. Good afternoon, sir. Sa kanyang unang pagharap sa media matapos i-appoint bilang President at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation, inamin ni Rafael Consing Jr. na nag-apply siya para sa pwesto. Na-appoint man ilang araw lang matapos lumabas ang implementing rules and regulations para sa Maharlika Investment Fund, maliraw sabihing binago ang IRR para maging kwalipikado siya. Binago raw ang IRR para umayon ito sa ipinasang Maharlika Investment Fund Act. By putting in those qualifications, it had the effect of amending the law, which is not the intention. So what they did was they simply brought it back and aligned it with what the law exactly said. Sinalag din niya ang alegasyong hindi siya dapat na-appoint dahil sa kinasangkutang kasong may kaugnayan sa fraud. Giit ni Consing, na-dismiss na ang mga tinutukoy na kaso, bagamat hindi siya nagbigay ng detalye. Already dismissed, no? 2006 and 2016. And put it this way, I worked in a public company for 16 years where I was CFO and treasurer. And I also worked in HSBC and before that at Bankers Trust. I have got 34 years of experience. I think I would have been hampered in terms of growth if I had not been able to solve those cases. Sa ngayon, binubuo pa ang grupong mamamahala sa Maharlika Investment Fund na maglalagak ng pondo sa tourism infrastructure, agro-urbanism, energy, at information and communications technology. The common thread of these 4 pillars of investment is really generating employment and socio-economic development. The other thing to consider also is our ability to be able to undertake this without the need for further debt. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Secured na ang spot ng Mapua Cardinals sa Final Four ng men's basketball ng NCAA Season 99. Yan ay matapos silang paulanan ng 3 ang Perpetual Alta sa third quarter ng laro nila kahapon. Ang final score, 69-53. 13 wins and 3 losses ang record ngayon sa Cardinals o ng Cardinals sa elimination round. Sa second game naman kahapon, inatapos ang 2-game losing streak ng San Beda Red Lions nang manalo sila laban sa Benilde Blazers. Ang final score, 65-61. Bukas po magtatapat ang LPU Pirates at San Sebastian Golden Stags na susundan ng laban sa pagitan ng Mapua Cardinals at Arellano Chiefs. Ito, imbis na mga batang tao, fur babies ang nakatanggap ng blessing sa isang ritual sa Japan. Nakasuot pa nga ng kimono ang mga aso nang dalhin sila ng kanilang fur parents sa Zama Shrine para sa Shichi-Go-San ritual. Yan yung tradisyonal na ritual na humihiling ng good health at happiness para sa mga batang 3, 5 at 7 years old. Pero dahil parami na ng parami ang nag-aalaga ng pets imbis na mag-anak, sinimulan na rin ng Zama Shrine na gawin ang parehong ritual sa mga aso at pusa noong pong 2012. Para sa ilang fur parents, mahalaga ang naturang ritual, lalo na at itinuturing nilang bahagi ng pamilya ang kanilang fur babies. Pilipinas! Ready to conquer the universe ang eksena ni Michelle D sa preliminary competition ng 2023 Miss Universe. Sa introduction at swimsuit portion pa lang, nagpakitang gilas na agad si Michelle. Napuno naman ang venue sa El Salvador ng supporters mula sa buong mundo. Siyempre, papahuli ba riyan ang Pinoy pageant fanatics? Spotted sa crowd si Miss Universe Philippines Creative Director Jonas Gafford at Miss Globe 2021 Maureen Montaigne bit-bit ang Philippine flag. Bago pa ito, confident din ang ating pambato sa kanyang performance sa closed-door interview. Happy raw si Michelle na naiparamdam niya ang kanyang individuality at platform sa harap ng judges. I feel really good about the closed-door interview. I was asked a lot of questions about my background, about my resume, about what I plan to do with the platform if ever I win. I feel really confident, and I just can't wait to see what Destiny has in store for us. O mga mare, pwede niyong mapanood ang performance ni Michelle sa 72nd Miss Universe sa YouTube channel ng Miss Universe. Eto, bida online ang hindi lamang po isa, kundi isang dosenang fur babies. Naku, ito para sa atin. Para sa atin to. Ano mo yung mga masunuring bata habang nagdarasal bago kumain ng treats?
Papa Lord, maraming salamat po sa mga blessing niyo po sa amin. Yay! Pwede na kumuha ng treats! Ayan, ang cute na mga Shih Tzu at Maltese fur babies ni Karen De La Cruz o Fur Mom Kai. Si Karen mismo ang nagtitrain sa kanyang mga mababait na batuta. Tip niya sa fur parents, ituring silang baby o family member para sumunod. Cute. Bukod sa mababait, paborito rin na pala nila ang gulay, Connie. Worth it daw ang talaga ang lahat ng pagod sa pag-aalaga dahil sobra rin ang ibinibigay nilang saya. Ang video nilang yan may mahigit 900,000 views na at 32,000 likes na. Trending. Yes, isa ako sa mga nag-like dyan, ha? Kasi feel ko yung pagiging masunurin ng mga fur babies ni Fur Mom Kai. Ika-cute talaga. O, no? Diba? Kaya lang yung sa akin, hindi pa masyadong sumusunod. Samantala, suspendido si MMDA Special Operations Head Bong Nebrija habang iniimbestigahan ang pahayag niyang dumaan daw sa EDSA busway si Senador Bong Revilla. Balitang hatid ni Mark Salazar at Jonathan Andal. Andito po ako sa Cavite at sa Cavite ako nakatira. So paano mangyayaring napunta ako ng busway? If ever napupunta ako ng Quezon City, ang daan po natin ay dito sa Skyway. Nagpupuyos si Senador Bong Revilla nang mabalitaan ang panghuhuli ng MMDA sa mga pasaway sa EDSA busway kung saan lulan daw siya ng isang sinitang kotseng may protocol plate. Kaya sa Senado, mainit na sinalubong ni Senator Bong, si Colonel Bong, si MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebrija. The information that was relayed to me ng tropa ko, sir. Yes, so sir, based on hearsay, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Sinabon ni Senator Bong si Colonel Bong. Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir, that's my fault. Bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po ako. Sana bine-verify niyo muna. Sir, that's what I binanggit did. mo sa radio eh. That's what I did. Sir, di po ako in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Umamin si Nebrija na nagkamali sila. Hindi raw talaga si Senator Revilla ang sakay ng sinitang kotse. Malayo raw kasi siya kaya hindi niya nakita kung sino nga ang sakay nito. Niradyo lang daw ito sa kanya ng enforcer. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Namagitan si MMDA Chairman Romando Artes. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, huwag mo nang tikitan, patakbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Inanunsyo rin ni Artes na habang iniimbestiga ng insidente, suspendido muna si Nebrija ng hanggang 1 buwan. Tinanggap naman ni Revilla ang sorry ni Artes at Nebrija. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po. Salamat po. Thanks, sir. At ang plano sanang iparicall ang budget ng MMDA, binawi na rin ng senador. Tinitrace na raw ng MMDA ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Revilla. Sinisilip na raw ang mga hawak na kuha ng CCTV. Pag natunto ng kotse, ire-report nila ito sa LTFRB para pagpaliwanagin at parusahan. Ang siguradong kotseng may protocol plate na dumaan sa EDSA busway ay itong kotseng may plakang 8, pang-congressman. Noong 17th Congress pa ito o noong 2016 to 2019, nakarehistro sa isang Christopher Ko. Batay sa talaan ng kamera, noong panahang iyon may Christopher Ko na kinatawan ng Ako Bicol Party List. Sa isang pahayag, itinanggi ni Ko na kanya ang nasitang sasakyan at hindi rin daw siya gumamit ng special plates habang nakaluklok na kongresista. Sabi naman ng House Secretary General, hindi sila naglabas o nagpapagamit ng mga official plate para sa sasakyan ng mga kongresista. Ipahuhuli raw nila sa LTO at MMDA ang gumagamit ng plakang 8 at ipakukumpiska ang mga expired o kaduda-dudang plaka. Paalala ng mga otoridad, ang pwede lang sa EDSA busway, bukod sa mga bus sa EDSA carousel, ay emergency vehicles at official vehicle ng PNP na dapat pare-parehong on duty.
Ang mga opisyal namang pinapayagan sa busway ay Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Mark Salazar. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan na ng MMDA ang pagkakabanggit sa pangalan ni Senador Bong Revilla kaugnay sa mga nahuling dumaan sa EDSA busway kahapon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki! So hinihintay ngayon dito sa tanggapan ng MMDA yung pagpunta ng driver na nagsabing convoy ni Senator Bong Revilla, yung nasita sa EDSA bus carousel kahapon. Pero ayaw ipa-cover ito ng MMDA. Ang sinabi lang ni MMDA Chair Don Artes ay nag-reach out yung may-ari ng sasakyan sa MMDA. At pag nagpunta rito, yung driver na nagpakilala na convoy nga raw to ni Bong Revilla, titikitan daw nila yung driver ng violation na may multang 5,000 pesos. Pero yung ibang aksyon laban dun sa driver, depende na daw kay Senator Revilla. Para kay Don Artes, na siya ang chairman ng MMDA, hindi naman daw napahiya si Bong Nebriha, ang hepe ng Task Force Special Operations Unit, sa press conference kasama si Senator Bong Revilla. Si Artes daw ang nagpatawag ng press con para makahingi ng paumanhin kay Revilla. Itinanggi ni Revilla ang sinabi ni Nebriha na dumaan daw ang convoy ng senador sa EDSA busway sa pahayag sa kanya ng tauhan ng MMDA. Sabi ni Artes, may mga nalabag din daw si Nebriha kaya under preventive suspension muna habang iniimbestigahan ang nangyari. Una, hindi daw dapat sabihin ang pangalan ng mga nahuhuli at tinitikitan dahil posible raw na violation ito ng Data Privacy Act. Dapat din daw na-verify muna yung pangalan. At pangatlo, wala naman daw policy ang MMDA na may discretion ito kung sino ang titikitan. Simula nga raw sa Lunes, bawal na sa bus lane maging marked government vehicles. Ito raw yung naging desisyon ng DOTR. So ang tanging papayagan maliban sa mga bus at construction vehicles na gumagawa ng bus lane ay convoy ng Presidente, Vice President, Speaker of the House at Speaker of the House at emergency vehicles. Nagmi-meeting din sa ngayon ang Interagency Task Force para paghandaan naman ang transport strike ng Piston. Connie, JP? Okay, maraming salamat, Maki Pulido. Kwinestyon ng ilang dating opisyal ng Duterte administration ang pagpayag ng korte na mag-recant ang ilang testigo sa mga kaso laban kay dating Senador Laila De Lima. Dahil daw dyan, humina ang ebidensya laban sa dating senador. Ayon pa kay dating presidential spokesperson Harry Roque, baka magbigay daan pa yan sa pagsisinungaling ng mga testigo sa korte. Sets a dangerous message that people lie in court. Dapat talagang maparusahan to the full extent of the law yung mga nagsinungaling sa hukuman. I'll still stand by the evidence of what we gathered, but hindi namin ipapile yan kung hindi kami niniwala. I know that she suffered enough. I welcome this development and I'm glad that she has finally gained her freedom. Ang sagot ni De Lima kay Aguirre sa panayam natin nitong Martes, mabuti raw at alam ni Aguirre ang paghihirap niya. Nanindigan din si De Lima na inosente siya at mapapawalang sala rin sa takdang panahon. Ayon naman sa abogado ni De Lima na si Attorney Bonnie Tacardon, hindi recantation ang basehan ng korte kung bakit pinayagang magpiyansa ang dating senador at 4 niyang kapwa-akusado. Malinaw raw sa desisyon ng korte na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na nagkasala ang mga akusado. Queen Things, ang pagkakaayos ng kapuso stars na sina Marian Rivera at Heart Evangelista. Sa shoot ng 2011 film na Temptation Island nang magkaroon ng issue sa pagitan ng kapuso primetime queen at ng global fashion icon. Makalipas ang mahigit 1 dekada na rekindle ang relationship ng dalawa sa tulong ng ilang kaanak at malapit na kaibigan. Una nang sinabi ni Heart na noon pa man ay gusto na talaga nila ni Marian ng isa't isa. At chika pa kamakailan sa akin ni Heart na appreciate niya ang strong character at kindness ni Marian. Sagot naman ni Maring Marian na happy ang puso niya sa ngayon peaceful life. Ang tanong ngayon ng maraming fans, open kaya ang dalawa for possible collab? I don't know kasi, siya kasi, busy din siya, but
I think for me, what's important is, in the real world, we're okay. And that for me is a true queen. Ikaw, love? Parang pares ka yata hindi na kami natutulog kasi ako hindi na rin ako natutulog. Pero in time, for sure, makikita kami niyan in time. So maraming pagkakataon. Pero let's say given the chance to work together in a project. Why? Why not? Oo naman. Sure. 39 days na lang, Pasko na! At kung dito po sa Pilipinas, kabi-kabila na ang Christmas paandar, Siyempre, hindi papahuli ang ibang bansa. in fact, sa United Kingdom, tampok po ang iba't ibang kulay at hugis ng mga pailaw sa New Royal Botanical Gardens. May flowers, puno, tunnel at maraming iba pa. Bukas po yan hanggang sa January ng susunod na taon. Ako, sarap magpunta dyan. Sa California naman, sa Amerika, pinailawan ang higanteng Christmas tree sa Los Angeles. May pa-fireworks snow. Fireworks snow, pati si Santa Claus ay naki-ho-ho-ho. Ayan, nakiki-ho-ho-ho talaga, di ba? Yes. Kaya nga, JP, dapat magpa-travel revenge ka na dito sa grupo. Ay, ito na nga eh. So, hanap na tayo ng travel agent. Oo, di ba? Nakakayanin ng budget. Pero alam mo, yan yung isa sa mga inaabangan din, di ba? Pagka tuwing Pasko, yung syempre mga nagsusnow na areas, iba malamig, dahil sa atin parang init, di ba? Totoo yun. Kaya marami talaga ang naggugustong pumunta sa London. Let's O kaya sa go! USA. Let's go to London! Tara na, nauna. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si JP Soriano. Kasama nyo rin po kami, Anjo Pertiera, para kay Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.